Magandang tanghali po sa ating lahat. At muli ay maligayang ika-121 anibersaryo ng inyong kapatiran o ng inyong iglesia. Hindi ko na ho babanggitin yung nabanggit ko kanina, kalahati ng aking sermon. Pero gusto ko po ipaabot sa bawat isa sa atin ang aming pasasalamat kasama ng aking may bahay na si Presi at ni Alan na narito sa inyo ngayon. Salamat ng marami sa imbitasyon ninyo sa pamamagitan ni Madam Clarissa, ang inyong chairperson, at ni Pastor Sara. Isa pong malaking karangalan sa inyong lingkod na makapasyal na may pagmimisyonary sa mga iglesia lokal katulad ninyo. Isa po kayo sa talagang nagtiyak ng maagang pakikipag-appointment sa akin. Pero alam niyo po, sapol nung ako'y dumating galing ng Amerika, ibinigay at kinuha naman ng aking asawa ang paggawa ng aking mga appointments at schedule. Kaya ako po ay lumalabas na tagasunod niya dahil siya ang gumagawa ng aking mga appointments. Yun po ay base sa aming karanasan. Dahil nung ako ang naggagawa ng appointments at hindi niya alam, nagtataka siya, nalulungkot, malimit, sapagkat dumating at pumanaw na lamang ako sa bahay. Hindi niya malaman. Ngayon, siya ang naggagawa ng aking appointment. Kaya't sa mga nag-iimbita po sa inyong lingkod, siya ang dapat kausapin. Ngayon, kung ano ang masabi niyang schedule, ay di yun po ang aking sinusunod. Ganoon po kamasunurin ang inyong Obispo Emeritus at siguro si Bishop Sito ay ganon din ang susundin. Kapag sinabi nating 121 taon na, napakahabang panahon yan. Di po ba? Marami nang nagdaan dito bago kayo o bago tayo. May mga batang dito na unang natutong manalangin at makinig ng kwento tungkol kay Jesus. May mga kabataang dito unti-unting nakaramdam na baka may tawag ang Diyos sa kanilang buhay. Ang ilan sa kanila ay naging pastor at diakonisa at mga manggagawang naglingkod sa iba't ibang iglesia. Nariyan din ang mga magulang, lolo at lola at mga ordinaryong miyembrong marahil ay hindi na natin kilala ang pangalan, ngunit naging bahagi ng pagpapatuloy ng iglesyang ito sa paglalakad at paglalakbay kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag tinitingnan natin ang lukban, UCCP Lukban ngayon, hindi lamang gusali, hindi lamang ang opisina ng pastor at ng ano pang opisina meron, hindi lamang ang mga organisasyon ng ating pangsimbahang mga samahan ang ating makikita at nakikita. Sapagat nasa likod nito, ang maraming taong nauna nang lumakad kasama ni Jesus. Sa kanilang panalangin, sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pagsasakripisyo at pagtitiwala, naipasa nila sa susunod na henerasyon ang pananampalatayang hawak natin ngayon. Kaya't napakalaki ng ating utang na loob sa mga salit-saling lahi o henerasyon ng iba't ibang pamilya na ating sinundan. Nais kong makikooperate kayo instantly sa biglaan bilang pag-alaala at pasasalamat sa mga pundadores at mga nauna na sa atin, lalo't higit yaong mga namayapa na, pumunta na sa sinapupunan ng ating Panginoon, ay ating alalahanin sila. Sige nga po,
biglaan. Banggitin ninyo ang mga pangalan ng mga kapatiran natin na namayapa na at nauna sa atin bilang pag-alaala at pasasalamat sa kanila. Banggit lang ang pangalan. Pastor Henry Aguilan. Hindi ba taga rito? Pastor Jose Oracion. Sige po, banggit ng pangalan. Mga miyembro, hindi lamang mga pastor. Sige po. Sige po, Pastor Ruwasa. Hindi lamang mga pastor, kahit mga miyembro natin at pundador. Pedrito, salamat. Isa-isa para marinig. Auntie Ruth. Sige, kahit na later or even anciently. Peñalosa. Sino po? Nestor. Saliandra. Si Nestor. Okay. Sino po? Adriano, salamat. Tabita. Ano pa? Kalimutan. Marami sa inyo na kalimutan na yung mga ibang pangalan. Dahil salamat po ng marami. Alam ko pong marami pa ang dapat ninyong banggitin na mga pangalan na ating inaalaala, dapat alalahanin at pasalamatan sapagkat sila ay kabilang sa mga nauna sa inyo sa paglakad at paglalakbay na kasama ang Panginoong Jesucristo kaysa ng mga anawin. Dapat sana meron kayong wall of parang memorial wall na nakatala ang mga pangalan nila para hindi natin nakakalimutan. Katulad ng pagbaybay at pagbasa sa Biblia na ating ginawa. Mag-ukol tayo ng sandali, 1 minutong pag-alaala at pasasalamat sa mga binanggit nating mga nauna sa atin at nagpamana ng pananampalatayang ating tinataglay ngayon. Kinikilala po namin, O Diyos, na nasa sa iyong sinapupunan ang bawat kapatid, kaibigan, at mga kakilala o hindi man na naunang maglakbay upang ang iglesyang ito ay mayroong dahilan na maipagpatuloy hanggang sa panahong ito at sa mga panahon pang darating. Sa iyong ikapupuri, O Diyos, salamat po ng maraming sa kanilang lahat. Maganda po ang magbalik tanaw sa isang anibersaryo. Pero mayroon ding tanong na nakaharap sa atin. Saan naman tayo dadalhin ng Diyos mula rito at ngayon sa ating ginagalawan, sa ating kinaroroonan? Di ko gustong ilagay sa gitna ng ating pagninilay ang sinabi sa awit 31:6. Ako'y umaasa o ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Kapag binasa po natin ang kabuuan ng awit 31, mapapansin natin hindi ito pananalita ng isang taong bagaan ang buhay. May pangamba, pagod, panganib at kawalang katiyakan sa paligid ng salmista, yung sumulat po ng awit. Sa ganitong kalagayan, niya sinabi na ang kanyang pagtitiwala, ang kanyang pag-asa ay nasa Diyos lamang. Kaya't mahalaga yon sa tema nating Walking with Jesus. Sapagkat ganoon naman talaga ang paglalakad. Hindi natin laging nakikita ang buong daan. Minsan malinaw kung saan tayo pupunta. Minsan, ang kaya lamang nating gawin ay ang susunod na hakbang. Mga kapatid, ganoon din sa pananampalataya.
May mga panahon na napakadali nating magsabi ng salamat, Panginoon, dahil maayos ang lahat. Pero may mga araw ding ang panalangin natin ay napakasimple. Lord, hindi ko na po alam kung ano ang gagawin. Siguro lahat tayo ay nakaranas na niyan sa isang paraan o iba pa. At marahil ang pananampalataya ay laging nagiging totoo sa mga panahong ganoon. Dahil doon natin natututuhan na ang pagtitiwala at pag-asa sa Diyos ay hindi nakasalalay sa kung gaano kalinaw sa atin ang lahat ng nangyayari. Isang talata bago ang ating teksto, ang awit 31:5, mababasa natin ang salitang ito. Sa iyong mga kamay ay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Pamilyar sa atin, sa marami sa atin. Sapagkat ito rin ang mga salitang sinabi ni Jesus sa krus. Kaya napakalalim ng kahulugan ng walking with Jesus. Ang paglalakad kasama niya ay pagkatuturing magtiwala. Gaya niya, maging sa mga sandaling hindi pa natin nakikita kung paano matatapos ang ating pinagdaraanan. At mula rito, mas nagiging malinaw kung bakit mahalaga sa tema ninyo ang anawim. Ang anawim. Hindi po si Ibana, Alawi. Anawim. At hindi po ang ibig sabihin, hindi opposite, pero kaibang meaning yung anawan sa Biblia. Mga higanti naman yun. Anawim. Nasa ating tema. Kapag narinig natin ang salitang anawim, ito po'y salitang Hebreo sa Biblia. Madalas agad nating naiisip ang mga mahihirap, kapuspalad at mga taong nangangailangan ng tulong. Totoo naman yan. Ngunit may mas malalim na paalaala ang salitang ito para sa atin. Sa tradisyong biblikal, ang anawim ay mga taong sa kanilang kahinaan at kakulangan ay natutong umasa sa Diyos. Kaya may pagkakataong kailangan din nating makita ang ating sarili sa kanila. Sinabi ni Jesus sa Mateo 5:3, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu. Sa bagong binasa ay mapapalad ang mga wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Either way, ang dukha sa Espiritu ay taong walang ibang inaasahan at maaasahan sa kanyang buhay, kundi ang Diyos. Kaya't ang pagiging dukha sa Espiritu ay pagkilala na kailangan natin ang Diyos, na kung tutuusin, wala namang tao rito na palaging sapat sa sarili. May mga panahon tayo ay malakas at may kakayahang tumulong. May mga panahon ding tayo ang nangangailangan ng pag-unawa, panalangin, o isang taong makakasama. Kaya baka hindi sapat na tingnan natin ang anawim bilang sila na ating tutulungan. Mas magandang makita silang kasama sa iisang paglalakbay. May matututuhan tayo sa isa't isa sapagkat pare-pareho tayong umaasa sa biyaya ng Diyos. Sa madaling salita ay hindi tulak kaagad sa ibang mahirap at mga kapuspalad ng Diyos. Kuidaw ka dyan. Dahil baka kaisa natin, at ayun nga ang sinasabi, maraming bagay sa ating buhay ay kaisa natin sila agad. Unang-una na
ay ang pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Dito nagiging napakaganda ng inyong sub-team. Yung inyong tema sa Tagalog, Kapatirang magkakapit bisig sa paglalakbay kasama ni Kristo. Kapatirang magkakapit bisig, magkakapit. Hindi pa magkakapit bisig, kundi magkakapit. Di ba? Yun ang ibig niyong pakahulugan. Magkakapit na. Magkakapit bisig. Kapag naglalakad ang isang grupo, natural na hindi pare-pareho ang bilis. Kahit sa mga nagja-jogging, ang nag-walking diyan, o papunta sa palengke ng sabay-sabay, hindi magkakasama ang bilis niya. May sanay na sa daan at mayroon namang nagsisimula pa lamang. May malakas ngayon at may pagod. Minsan may taong kailangan nating alalayan. Sa ibang pagkakataon, maaaring tayo naman ang mga ngailangan ng alalay. Yan marahil ang isa sa pinakamagandang larawan ng iglesia. Hindi lamang ng simbahan, kundi ng kapatiran at ng iglesia sa kanyang kabuuan. Iisang katawan. Mayroong iba't ibang bahagi. Datapwat ang isa't isa ay bahagi ng kabuuan. Sa iglesia, hindi nito hinihingi na lahat ay maging malakas na sa parehong panahon. Ang mahalaga ay may komunidad na handang makisabay sa bilis o bagal ng taong nahihirapan. At hindi naman mahirap hanapin ang mga taong ganito. Maaari silang nasa sariling pamilya, kapitbahayan, paaralan, o maging dito mismo sa loob ng iglesia. May isang miyembrong tahimik lamang, ngunit may mabigat palang pinagdaraanan. May isang pamilya na nahihiyang humingi ng tulong. May isang matandang matagal nang walang dumadalaw. May isang kabataang naghahanap ng lugar kung saan maaari siyang maging totoo nang hindi agad hinuhusgahan. Minsan iniisip natin na kailangang malaki ang isang programa para masabing ministry. Pero maaaring magsimula ang tunay na ministeryo, sa totoo lang, sa isang simpleng tanong, kumusta ka ngani? Kumusta ka talaga? Di ba? Kumusta ka, kapatid? At kapag tinanong natin iyon, sana handa rin tayong makinig. Napakaganda rin pag-usapan ang paghahanap at paglalakbay dito mismo sa Lokban. Ang bayang ito ay may mayamang kasaysayan. Habang papunta rito sa sasakyan, nag-uusap kaming tatlo. Ang kagandahan ng Lokban ay talagang naming pinag-uusapan. Pero lalo tigit ako'y namangha nung pumapasok na kami, ibang-iba na ang Lokban ngayon. Dati parang malungkot pa rin kapag ka pumapasok ka diyan sa... Pero ngayon, talagang mamamangha ka. At lalo akong umaasang, hindi lamang dahil sa magagandang tanawin at mga establishmento at mga gusali na rin, lalong nang makadaupang palod ko ang marami sa inyo. Punong-puno ng espiritu, ng kagalakan, ng kasiglahan, at ito ang madadala ni Kagawad sa munisipyo. Alam naman na niya tayo, pero gusto ko lamang susugan ng kanyang obserbasyon na ang UCCP Lokban pala ay talagang mainit. Hindi lamang ang mainit na pakiramdam, kundi mainit ang pakikisama at pagsasamahan dahil ginagawa natin ito dahil sa mainit at mapagmahal nating Panginoong Hesukristo. Kaya kapag binanggit ang Lokban, napakaraming bagay. Hindi maiiwasang sa kasaysayan, maalaala si Hermano Pule at ang paghangad ng dignidad at kalayaan sa pananampalataya. Tandaan niyo pa po yung ating lolo na si Hermano Pule. Hindi lamang kayong mga taga-Lokban.
buong bansa, sa ibang bansa. Kilala ito. Pero karangal natin siya at ng mga inapo niya. Nariyan din ang Banahaw, bundok Banahaw, na sa mahabang panahon ay pinupuntahan ng mga taong naghahanap ng katahimikan, kabanalan, at mas malalim na karanasan. Dagdag pa rito ang tuwing pahiyas. Tama po ba yung pahiyas o pahiyas? Pahiyas. Makikita natin ang isang bayan na nagpapahayag ng pasasalamat sa pamamagitan ng kulay, ng iba't ibang kulay at masaganang ani at masaya na nagdiriwang. Ilang beses na ako nakapunta dito. Pahiyas. Hindi maaaring tumanggi sa tagay. Bukod sa iba pa. Ganoon ang pagdiriwang. Ngunit, ang tandaan po natin sa isang bayang maraming kwento ng paghahanap, napapanahon ang paalaala ng minor prophet ng propeta Sipanias sa talatang 2, sa kabanatang 2, talatang 3. Hindi. Sumablaya tayo pagbasa ni kapatid Larissa. Sipanias, kabanatang 2, talatang 3 ay sinasabing, hanapin ninyo ang Panginoon, hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kapakumbabaan. Napakaganda na magkakasama ang tatlong yon. Ang paghahanap sa Diyos ay may epekto sa paraan ng pakikitungo natin sa kapwa. Habang lumalalim ang ating pananampalataya, sana mas lumalalim din ang ating pagmamalasakit. Mas napapansin natin ang taong hindi napapansin. Mas natututo tayong makinig. Mas nagiging handa tayong makisama sa taong dumaraan sa mahirap na yugto ng buhay. Minsan kasi parang iniisip natin na ang kabanalan ay matatagpuan lamang sa mga espesyal na karanasan. Pero madalas, sa napakasimpleng lugar tayo hinihintay ng Diyos. Sa tahanan, sa tabi ng mga may sakit, sa pakikinig sa isang problemadong kabataan, sa pagdalaw sa matandang nag-iisa sa buhay, sa pagtulong sa taong wala ng ibang malapitan. Gayon din sa Sipanayas 3, ang larawan ng Diyos ay napakaganda. Ang Diyos ay nasa gitna ng kanyang bayan. Ang Diyos ay nasa gitna ng kanyang bayan. Yan din ang magandang larawan para sa iglesyang katulad ninyo. Isang iglesyang naroroon sa gitna ng buhay ng komunidad. Hindi lamang kapag may pagdiriwang, kundi maging kapag may problema. Hindi lamang kapag may programa, kundi maging sa mga ordinaryong araw na may taong nangangailangan ng kasama. Itinuro ako kanina ni kapatid na salamat sa itaas at kayo pala'y mayroong nauntol na proyekto at construction. Nakakahanga. Pero nakakalungkot din sapagkat tigil. So ang momentum ng ating attention ay agad sasabihin, kasi kulang kami na pondo. Kailangan mas marami magtunay. Samantalang tama rin po yun. Pero mukhang hindi yon ang dapat sentruhin ng ating atensyon. Ang bigyan natin ng atensyon ay ang pagkakaroon ng pagsaludar o pagtanggap at pagtulong sa mga nangangailangan. Ang pagbibigay ng atensyon
sa misyon ng Iglesia. At kung mayroon pong maantig at tatawagin ng Panginoon sa ating mga ginagawa, dadaloy ang biyaya kahit ang pondong kailangan ninyo ay kanyang isusupply sapagkat ginagampanan ninyo ang tamang gampanin ng isang simbahan na hindi dapat magpabaya sa mga dukha, sa mga anawin tawagin. Na ang iglesyang ito ay katulad ng Diyos na nasa sa gitna ng kanyang bayan. Kung saan naroon ang buong bayan ng Lukban, naroon din ang UCCP Lukban. Kaya't kahit na mayroong mga advokasya na tututol at tumututol kahit nasa pambansang larangan, dapat ay kasama rin ang iglesia ng Lukban. Alam niyo po ba na ang kahirapan at patuloy na paglawak ng kahirapan sa ating bansa ay hindi personal? Hindi po gawa ng mga tao kaya naghihirap sila o gawa ng ilang individual na tao kaya mahirap ang kanilang kalagayan. Meron pong tinatawag na ito structural, systemic, beyond ourselves and even beyond our relationship with one another. Kaya tama, nakita ko yung karatulan nyo dyan. No to corruption. Yun. Naninindigan tayo. At dapat manindigan. May bagong proyekto ngayon na pinag-uusapan. Pax Silica. What is that? Pax. Mayroon tayong dapat sabihin at dapat panindigan kung ano man itong dinaranas ng bayan na siyang ating kinabibilangan. Sapagkat kapag tinitingnan natin ang 129 taon ng inyong kasaysayan, napakaraming naging kwento na hindi na isulat. And therefore, just to be consistent with the way our forefathers in the faith started, let's also do it. Let's do what they have done. And we should be continually doing what the mission of Christ that we have accepted. May mga kwento tungkol sa isang taong dinalaw na hindi napasulat. May mga pamilyang ipinanalangin at dahil doon ay naging mapayapa ang kanilang buhay. May mga kabataang pinakinggan. May isang taong muntik ng sumuko ngunit nakatagpo ng kapatid na nanatili sa kanyang tabi. Hindi man natin alam ang lahat ng kanilang pangalan. Bahagi sila ng kwento ng inyong iglesia. Marami na ring pastor at diakonisa. Ayon ka kay Bishop Chito, na nahubog dito at pagkatapos ay naglingkod sa iba't ibang lugar. Si Pastor Joram ay nasa Hong Kong. Si kapatid na Oli nasa Amerika. At iba't iba pa. Nakita kami nung buhay pa si Pastor Wasa sa Texas. Bukod doon, mayroon na kayong naging obispo na anak ninyo sa pananampalataya. Sa katauhan ni Bishop Luisito Celebra. Meron na bang nauna kay sa kanya? Wala. Sa mga tuwid, Bishop Chito, kayo ang panganay na anak ng Lukban UCCP na naging obispo at kayo ang maglalagay ng panuntunan sa paglilingkod ng mga kapatiran kahit sa pananaw ng isang leader sa iglesia. Pero ang higit na mahalaga, bukod sa mga pamana na ating binaybay, ay ang pananampalatayang nasa likod ng mga taong iyon. Sapagkat ganon din kung paano tayo, alam nating may nagturo rin sa kanila
may nanalangin din para sa kanila. May nagtiyaga sa kanila hanggang sa dumating ang panahon na sila naman ang naglingkod sa iba. Kaya habang pinagdiriwang natin ang 121 taon, magandang itanong, ano naman ang maipapasa natin sa susunod na henerasyon? Ano ang maipapamana niyo sa susunod sa inyo? Kapag ang mga batang naririto ngayon ay naging matatanda na, ano kaya ang maalaala nila tungkol sa iglesyang ito? Sana maalaala nilang dito nila nakilala ang Diyos na mapagtitiwalaan. Sana maalaala nilang may mga taong handa nang makinig sa kanila. Sana kapag dumating ang panahong mahirap ang kanilang paglalakbay, may alaala silang nagsasabing, may komunidad akong maaaring takbuhan o balikan. May mga kapatid akong makakasama. Yan marahil ang isa sa pinakamagandang pamana ng isang iglesia. Mga kapatid, hindi natin alam kung ano ang haharapin ng UCC Pilukban sa mga susunod na taon. Siguradong marami pang magbabago. Magbabago ang mga tao, ang paraan ng pakikipag-ugnayan, ang mga pangangailangan ng komunidad, maging ang paraan ng paggawa natin ng ministry at misyon. Ang bawat henerasyon ay magkakaroon ng sariling mga tanong. Ngunit ang pananampalataya na nagdala sa iglesyang ito sa loob ng 121 taon ay maaari pa rin nating dalhin sa susunod na bahagi ng paglalakbay. Ang sabi ng salmista, ako'y umaasa o nagtitiwala sa Panginoon. Siguro yan din ang maaari nating sabihin bilang isang iglesia habang nagpapatuloy tayo. Hindi natin kailangang malaman ngayon ang buong daan. Ang mahalaga ay patuloy tayong lumalakad kasama ni Kristo at natututo tayong maging kasama rin ng isa't isa. Sapagkat kapag may napagod, may tatabi. Kapag may nahirapan, may makikinig. Kapag tayo naman ang nangailangan, sana marunong din tayong magsabi, kapatid, samahan mo muna nga. Iyan ang ibig sabihin ng kapatirang magkakapit-bisig. At marahil yan din ang paanyaya sa atin sa ika-isnatili sa puso natin. Ang simpleng patotoo sa awit 31. Sa Panginoon, tayo aasa. Sa Kanya, tayo magtitiwala. Mabuhay po kayo. Purihin ang Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.